Ito naman mga leaders, rally. Eh, peace rally. Peace rally. Hindi masusustain. Dapat dyan may endgame, reckoning rally. Such that, with the end in mind, tayo dapat ang masunod na, taong bayan. We will take back democracy. We will show the sanamagans, itong mga taon to, mga tamukyo na to, what the wrath of the people. At day 17 na ba? Impeachment. Magandang gabi sa inyo. Bigli lang para wrap up lang. Meron pa naman bukas. So, buong weekend, lang ako. Relax. Hindi maka-vlog, maingay. Maingay itong mga alaga eh. Maingay. So, yun. Naway na sa mabuti kayong kalagayan lang, mga kababayan. Ayan na naman, no? Sino yun? Liga. Nasa mabuti kayong kalagayan. Ulan ng ulan, walang tigil, no? So, thank you sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga suporta ninyo. Maraming salamat. Thank you. At sa mga nabibitin na wala tayong vlog sa mga nakaraan ilang araw, 3 na yata. Pasensya na. Marami lang inasikaso. Okay? So, ang tanong ano yung masasabi niyo sa impeachment kanina kung napanood ninyo? Kawawa yung yung si SDO si Acosta. Tinatakot na kanina. Ikaw makukulong. Tapos nagtanong si Senator Lacson, napasigaw ako, oy, Resolution 10. Akala nila mga matitino to mga natin mga senator ewan ko. Resolution 10 hanggang may Resolution 10 paano yung resibo yung hinahanap doon sa OBP tsaka sa DepEd, no? Na barking on the wrong tree, patawag ninyo si Colonel Lachica. Yun na para matuldo ka na ang yung article na yan. Kasi ang susi diyan si Colonel Lachica. Malinaw, sige, na-establish na withdraw yung pera ni Acosta, kung sino man yung nag-withdraw, tapos nun, ipinasa kay Colonel Lachica. So lahat ng mga ano pang sasabi-sabihin, wala nga, anong isasagot ni Acosta? Kung hindi ko alam yun. Security officer marunong pa kayo sa security officer. Kaya ang key dyan is si Colonel Acosta. What is bothersome, yung yung nakakailing ba? Kasi nung pinag-usapan, tinatanong na nga ng mga Senate judge, dapat ang ipatawag si Colonel Lachica para yung flow of events, yung flow ng minds, ng mental interpretation ng lahat na nangyayari. Si Colonel Lachica nang patawag. Pero sabi ng prosecution, hindi pa sila decided kung patatawag. Ngayon, ang comment namin kanina, kung hindi nyo patatawag si Colonel Lachica, anong gusto nyo mangyari ba? Ano yung trial by publicity? Kasi kung ang gusto nyo tuntunin ay yung katotohanan. Dahil sa gumagastos tayo sa impeachment araw-araw na may impeachment, 25 million. No? Kahit naka-budget yan, gastos pa rin yan. Kasi yung time dapat na ginagastos para sa mga dapat ipatupad na batas o yung mga solusyon sa mga problema ng bansa nagugugol doon sa impeachment, no? Kaya nga ipatawag na lang basta si Colonel Lachica kasi lahat nagpo-point ng withdraw, binigay yung pera kay Colonel Lachica. Alam nyo ba kung anong ginawa doon sa pera? Hindi. baka binili ni Colonel Lachica ng biogesic. binili ng biogesic o kung anong binili niya. O kaya dineposito sa sarili niyang account. Wala panay speculation. That's why patawag si Colonel Lachica para once and for all. Ang problema, ganito.
Pagka natawag si Colonel La Chica, ano sasabihin ngayon ng tao? Confidential. Confidential. Ano, pipikain nyo yung tao, tatakutin ninyo. Confidential eh. Kaya hindi nyo kasi dead end. Dead end. Wala talagang ebidensya yung makukuha. Kaya kunyari yung mga pangalan, piatos, di ba? Mga Ontiveros pa, meron pang yung mga sinasabi nila ng mga pangalan na ek-ek. Escudero, ek-ek pa, no? Ngayon, you cannot prove anything. You cannot even connect it to Inday Sara because ang ano na lang diyan si La Chica, who is the head of security, na he's a colonel, sabihin niya na hindi, lahat ng pera na yan ginamit sa tama. Anong nyo? Bakit nyo pinalalabas na ginastos namin? Why are you assuming why are you assuming, Mr. Prosecution? Why are you assuming that binulsa namin yung pera? What gave you that idea? tapos kayo dyan eh. Sasakalin nyo, pipigain ninyo, tatakutin ninyo. Kahit sabihin nga ni Escudero, the witness is a hostile witness, is directed to answer the question of the prosecution. I'm sorry, Your Honor, but it's confidential. Now, hindi pwede rin executive session. Kasi nga, confidential nga. Kung yung ma-assure ninyo na yung mga tao na yan, na mga fictitious, hindi fictitious yung mga may pseudonym nga, mga alias, no, ay secured sila. Looking at the security of these people is one thing. But if they are still, they are continuously doing intel matters for not only the OBP and the DepEd but for the AFP. Kasi magaling sila, Chika, AFP. Kaya nga hindi basta-basta pwedeng sabihin. Ganun, that's how it works. No, hindi pwedeng. Kaya kunyari, may info ko, kunyari, galing galing sa kung kanino. Yung info ko reliable. Galing sa isang commander, example. Galing kunyari si ganito. Galing sa informant, hindi ko pwede sunugin yun. Kayo rin sa mga media, alam niyo yan na pagka may source kayo hindi niyo pwedeng basta-basta ilabas yung source ninyo. Otherwise, wala nang magbibigay sa inyo ng information. Ganon din, pagka sinunog itong mga piatos na to, yung mga na yan, wala na. Gibayan at saka baka pwedeng patayin yung mga yan because ang kalaban pumapatay, no? Pumapatay. Remember yung panahon ng Killing Fields noon, no, ang dekada 80, no? 80s ba? 90s, no? Na balita na maraming DPA, Deep Penetration Agent, ang gobyerno, AFP, PNP, AFP mismo, Intel, pinasok ang CPP-NPA, NDF. So, ang nagkaroon ng purging sila. Kasi haka-haka, hindi nila alam. Kaya sa kanila, ang ginawa, suspicion, pinagpapatay. Gusto nyo mauwi sa ganyan? Hindi pwedeng basta-basta na. Kaya nga, itong mga lang to palabas na lang to. Palabas na lang. Kasi kahiyaan kahiyaan na. Patawag nila sila, Chika. Tignan natin kung hanggang saan yan dadating. Pero ang sa aking gustong sabihin, siya ang susi sa lahat. Siya ang susi. Kasi sa kanya binigay yung pera. Gusto niya i-connect yung 125 million kay Inday Sara. Kasi nga, that's the reason why nagkaroon ng impeachable offense, no? Yung pera, binulsa. Yun ang gusto niya i-picture at ipakita sa taong bayan na
binulsa ni Inday Sara o kaya minalverse kung saan ginamit na hindi authorized sa ano. Di tawagin niyo sila chika para ano ninyo na dun sa kanya i-elicit kung ano man yung mga pwede niyang sabihin. Kung hindi siya magsalita. Ano pa ang gagawin ninyo? Wala walang kaso kaya nga ang nangyari dito, trial by publicity. Ang inaano nila na sirain ng Inday Sara, pagka hindi ma-impeach ang Inday Sara, kasi kukulangan ng ebidensya, ang gagawin, kakasuhan siya ng kung ano-anong kaso para nakaantay na yung ombudsman. So, talagang, kung titignan nyo, lahat ito, planado nila mula doon sa pagbigay ng unang-unang confidential fund na 125 million, how many days ginastos, in cash ng kailan, December 22, no? At anong year? 2022. Talagang pinalamanan para na Trojan horse para bitin na bitin tapos noon gastusin nyo. Ngayon ang tanong, ginastos ba sa tama? Yun, ginastos ba sa tama? May report sila after operations sa Intel Operations Report, na? Post Operations Intel Report, POIR, no? PIOR. Post Intelligence Operations Report, PIOR. So, yung kapal na yon, hihimayin, sino ang authorized na himayin yun? Pumasa sa SDO. Okay sa kanya. Pumasa sa kanya. Ngayon, meron tayong check and balance. Sa COA, hindi pumasa. Kaya merong proseso na tinatawag na AOM, Audit Observation Memorandum, para sabihin dun sa agency ay kulang kayong dokumento, sabihin kayong dokumento. Tapos noon may notice of suspension. So kung ano man yung bibigay na go or no go, isususpend nila. Pero dumiretso na sa sa notice of disallowance. So nandoon pa, kaya hindi pwedeng puwersahin yung impeachment article na yan na hindi pa tapos May proseso Meron tayong sinusunod na proseso. Nasa batas. Yung circular na yan, wala yan. It takes a backseat pagdating sa batas ng tungkol sa ek na yan, no? Kahit anong technicality ang gawin nila. Well, anyway, ang masasabi ko na lang dyan ay lumilitaw na may kakulangan yung ating mga sistema. May kakulangan. May mga loophole, no? Pwedeng gawin technicality. Even if ginamit sa maganda, sa tama, yung Intelligence Confidential Fund na yan, natapat sa matino. Ang problema, kung matapat sa hindi matino. Paano kung 125 million, binulsa ng binulsa? At kunwari may intelligence operation, total tapos na yung taon. December na patapos na Kanina nga usapan namin dito, kahit December 31 yan, na sa totoo lang, may problema kasi yung January 1, 2, 3, 4, 5, January 15, yung resibo, dinedate pa ng December 31 para pasok doon sa previous year. Ginagawa yan. Kaya nga, ang kinakailangan dito, paano natin may iwasan, may tatama yung sistema na ginagago, yung binabalik o binebend yung sistema. Gawain ng lahat ng agency na pagka yung COA kasi chinek, basihan, yung dokumento nakalagay doon dated 31. Pero ginawa yung dokumento ng January 10. O paano? Lulusot sa COA yung kasi nakalagay dokumento January 10. Pero inaamin naman ng agency na dinate namin ng January, dated yan January 10, dated yan January 5 kasi nagmamadali bla 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 bla. Kaya nga, paano natin makokorek in a situation na ang Pilipinas sa isang bansa na
kilalang kilala sa korupsyon at kulang ang karakter ng mga nakaupo sa gobyerno, paano natin itutuwid yung sitwasyon natin na may batas ka na nga, may circular ka na nga, merong kang proseso, pero nababaluktot at na-interpret. Mismong Congress, tsaka senators natin, meron silang resolution 10, liquidation by certification. Ngayon, napakahigpit nila. Meron ba kayong resibo? Meron ba kayong resibo? Gago, di ba? Kala mo kung sino mga uto-uto eh. Meron ba kayo resibo? Hindi nyo ba tinanong? Maginang Costa? Hindi ba kayo naganap ng resibo? Gago pala kayo eh. Kayo nga sa Senado eh. May resolution 10 kayo eh. As if wala kayo kasalanan. And then, kaya nga sabi ko sa mga nakaraan ng vlog eh, mga kababayan, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, ituwid na natin. Wag na yung Senate ang gawin nating impeachment court. Kasi yung iba dyan, may ambisyon maging presidente ng Pilipinas o vice president ng Pilipinas. May ambisyon yung iba dyan. Kaya gusto nila, itong Inday Sara, impeach nila kasi kahit not guilty yan, impeach nila kasi nga may kalaban na para sa 2028. Kaya nga, kalokohan tong nangyayari dato. Ginagastusan ng pera ng bayan na wala nang ang pera, tapos ginagastusan ng basta gano'n. Kaya nga, sistema natin, nakakainis na ulo. Meanwhile, baha-baha, landslide. Ay, nako. Tapos may paksili ka pa. Ay, nako. Kaya nga, ang laki ng kasalanan ng gobyernong ito. Ang laki ng kasalanan ninyo, gobyerno. Dahil sa pinapalabas ninyo, kayo ang nasa tama. When in fact, ang ginagawa ninyo, nililito nyo tao, niloloko nyo, nililinlang nyo tao. Ako na nagsasabi, nililinlang nyo tao. Binobola nyo kami para ipakita nyo you are after corruption when in fact, kayo mismo ang corrupt. Kayo mismo ang corrupt. Doon sa Senate judges na lang nga eh. May mga corrupt dyan eh. Bakit? Bumaliktad nga eh. Tinakot lang, meron pera-pera involved. Kaya nga Kaya nga, how do we go about this situation? Well, tama yung sinasabi ni Inday. Gusto ko makita ng buong Pilipino kung gaano ka walang niya itong rehime na to. Gaano ka bulok itong sistema natin. That's why, pero nalulungkot ako kasi 2028 pa raw. Yung iba sinasabi nga, wag naman kayo ganyan. Magsasalita kayo, lalo yung mga DDS. Pagka na-impeach ang Inday Sara, Baste for president. Wag naman kayo ganun. Ipipilit nyo si Baste, one-termer parang yung tao. Hayaan yung mahinog sa tama. Wag nyo pilitin na mahinog yung tao. I don't have anything against Baste, no? Ang sa akin, wag pilitin mahinog ang isang tao kasi ang taas na expectation ng taong bayan bago pagka hindi nagawa yung gusto ninyo, galit-galit kayo. Ang dapat dyan, ang pag-isipan. At para sa akin, huwag niyong isipin na si Inday Sara may impeach. Bakit i-impeach si Inday Sara? Bakit? Bakit kayo papayag? Bakit tayo papayag na impeach si Inday Sara? Kasi, kitang-kita nyo naman na mula noon, simula na umupo si Marcos hanggang ngayon, yung pinagkatulong-tulungan i-connect nyo lahat, see the whole picture. Yung tatay pinadala sa ICC, pinwersa, no? Pinwersa, pinagplanuhan. Merong pinagkatiwalaan na okay, ngayon tapos nun, pagdating dito sa Manila pa, sa kampo pa, in-expect ni Duterte, paglalaban siya ng AFP niya. Wala. Tapos nun, nadala sa ICC, pinwersa ni Torre, di ba? So, you can just imagine, pinagplanuhan lahat to. Kasi natakot sila na Duterte can master so much people power. Kasi siya yung sikat. Siya yung pinakasikat dahil sa hindi pa si Inday Sara pinipilit hinugin ng taong bayan. Ay, nako. So, ang ano dyan,
Ayan na naman tayo, ayan na naman ang taong bayan. Pagka na-impisinday, do not entertain that kind of thinking. Kayong mga nasa politika, never entertain that kind of thinking because Inday Sara is the right staff, the right person who should assume the presidency now or by 2028 if there is a 2028. Pagka nag-end of days tayo, wala na 2028. Pagka nagkagera na next year, tapos tayo. There might be a peace agreement this year or early next year. Oh, there might be an peace agreement early next year, or this year or early next year. And then there might be a global war after that. Ano na yun opening of the seals na, di ba? 4 horsemen of the apocalypse, tas magkakaroon ng famine, di ba? Tapos yung mga plague na yan, etc. And then 1/4 of the world will suffer, will die. Beginning of sorrows na sinasabi. Diyos ko. Nasaan ang Pilipino? Eleksyon ang iniisip, 2020. 2028. Kaya, good luck sa atin. I do not want to think of 2028. Wag. Ang laki ng problema natin, di tayo handa Di tayo handa. On a personal, individual basis, dapat kayo, diretso na kayo sa langit na nakikipag-usap. Diretso na kayo. Huwag na kayo umasa sa mga pare-pare, sa mga diretso na kayo nakipag-connect sa langit. Humingi na kayo ng tawad. Kayong mga nasa gobyerno ngayon na nagnakaw, nakatanggap ng maleta, mag-sorry na kayo. Mag-resign na kayo. Kasi pag inabot kayo ng taong bayan na binasbasa ng Panginoon na supiling kayong lahat, maging accountable kayong lahat, ay good luck sa inyo. Mahirap yung mag-aabot kayo ng taong bayan. Kaya ang ano ngayon, yung impeachment, panonoorin niya ng tao hanggang matapos, hanggang sa magkaroon ng desisyon or just before na magkaroon ng desisyon. Excuse me, doon magkakaroon ng event. Di natin alam. Ako, ina-analyze ko lang. Baka towards that. So, meanwhile, tama yung nag-iipon kayo araw-araw, pa 20-20 lang, yung sinasabi natin, 20 pesos challenge. Ipon kayo 20-20, that's why isang buwan, August, ano na ngayon, 24. O dapat, meron na kayong 480. O palagay ng 500. So may 500 ka na nakatabi. O para pagka magbi-build up yan hanggang end of the month, 600, 620 actually, 31 kasi. Tapos noon, another month, September, October, November. Pagdating ng katapusan ng impeachment at kung meron tayong hindi nakitang maganda, then hindi kayo naghihintay ng nakaganyan kayo. Wala kaming pamasahe. Wala kayong pamasahe, wala kaming Ganun na lang. Kasi nakita naming weakness. Maraming mga gustong pumunta, pero hindi nila maiwan yung pamilya nila, yung kikitain nila. Hindi nila maiwan. Mantalang yung administration nagpaparali, bitaw ng pera ng taong bayan, bilyon, daang milyon, nakapagparali sila on their own. Ano iharap doon ng opposition? Wala. Kasi nga, kanya-kanya. Kaya kung individual responsibility, nakapag-ipon kayo, hindi kayo nag-iintay ng pagka right there, hudyat, bang, nandun na kayo. You stand up to be recognized because gusto nyong baguhin ang Pilipinas. Ganon, hindi yung nakaasa kayo sa businessman, nakaasa kayo kung kaninong may politiko na merong resolution 10. Nakaasa kayo kung sinong philanthropist o nakaasa kayo sa OFW magpapadala. Kasi ang weakness hindi masustain. Ito naman mga leaders, rally. Peace rally. Peace rally. Hindi masusustain. Dapat dyan may endgame, reckoning rally. Such that with the end in mind,
tayo dapat ang masunod na taong bayan. We will take back democracy. We will show the sanamagans, itong mga taon to, mga tamukyo na to, what the wrath of the people, no? WRATH, the wrath of the people. Galit kami eh. Kasi tingin nyo, hindi ako nagagalit. Galit ako kasi ninakawan tayo eh. Nabaha, may namamatay. May nalalandslide, natatabunan. Umaharap tayo sa isang global pending global nightmare na hindi tayo handa. Yung pagkain natin, wala talaga. Kawawa tayo. So, how will you allow 120 million Filipinos rounded survive yung ano na yan? We're not even prepared for a pandemic. We're not. Yung mga banat na yan na wala tayong sistema na paano, sarado ba lahat ng airport, etc. Walang papapasok, hindi bali na sarado tayo. Ganun na. How do you contain yung mga and in the backdrop of a global war, nako, tas may bases dito. Hindi tayo handa. Hindi nga handa yung mga reservists natin. Kaya, yung mga reservists natin, daming medalya. Tayo medalya. Magbablog sana ako nun eh. Stolen valor, tapos nun selective valor, tsaka uncommon valor. Stolen valor, yun yung may mga medalya na hindi naman talaga deserving. Nagkaroon ng medalya. Ngayon, nagagalit yung mga retired, nagagalit yung ibang nasa active. Kasi mahirap kitain yung medalya, mga kababayan. Yun lang Luzon, Visayas, Mindanao. You have to be assigned sa Luzon, Visayas, Mindanao at least 6 na buwan. That's the tour of duty. Anti-dissidents, you have to be involved in counterinsurgency operation, ops, no? Kahit and then, wounded, dapat tamaan ka. Sino nang gustong tamaan? Kung nalis ng konti, baldado ka. Kung kaya patay ka. No? Kaya nga yun yung $1 million na medalya. Kasi pagkatamaan ka, pwede kang patay na o baldado ka. Meron dyan, di ba, yung si General, Chief of Staff, hindi makasaludo sa kanan, sa kaliwa sumasaludo. Kasi baldado yung niya, yung kamay niya. Meron dyan, bit na niya yung kamay niya kasi halos matanggal na, buto no? Meron dyan naman, mga 10 gold cross, 6 gold cross, gano'n, daming gold cross, no? Yan yung mga veterano na ganador ang tawag, no? Ganador. Ito nagkaroon ng gold cross, di ba alaman kaya marami nagagalit. Uncommon, stolen valor nga, kasi in all those years, paano nangyari yun na tapos nun, selective valor. Yung selective valor naman, matapang tayo, MUP at saka active, sinisita ninyo, gagalit kayo dito sa karoon ng mga medalya. Pero medalya lang yan Hindi yan nakakamatay. Ang nakakamatay, flood control. Marami nang namatay. Maraming namamatay sa flood control. Kaya nga, ang dyan, hindi bakit selective? Bakit selective? Dapat kung throughout yung character ninyo lahat sitahin nyo, lahat ng mali. Hindi yung sinisitan nyo lang yung medalya. No? Kaya nga selective, on and off switch. Pagka bangag yung presidente, ayaw nyo sitahin. Pa hair follicle yung presidente, ayaw ninyo kasi burden of proof dun sa naghusga. Mga kabagang presidente ng Pilipinas yan. Hindi pwedeng bangag yan, hindi pwedeng drug addict yan. Kaya kinakailan talaga i-compel. Well anyway, pag ikot ng gulong, we will make sure na pagka may ganyan, automatic yan. He is compelled to undergo a hair follicle. Bago mag-eleksyon, during ng kanyang presidency, pagka compelled to take the hair follicle drug test. Kasi pagka kung ayaw niya, tanggal siya. Ganun, automatic tanggal siya. Wala nang BBM na presidente nagtatago kung ano-ano na batas-batas na kinakailangan kayo magpatunay. The burden of proof dun sa taong bayan. Hindi. We have no means na pumunta dyan sa Malacanang
at haharangin nyo rin naman ng PSG, we have no means because you have the authority already. You have the power. Na? But the power has not left us. That's why we have to make sure na pagka ikot tong gulong na to, lahat yung mga drug addict sa gobyerno, tanggal. Tanggal talaga. At saka hindi lang tanggal. Kaso. At saka, doon kayo sa isla. Doon kayo sa isla. In your incumbency, kunyari 6-year term o 3-year term kayo, in your incumbency, merong issue sa inyo about drugs, ano kayo? Pwede kayo reklamo at i-compel kayo, kunyari, Council of Elders natin, i-compel kayo. Mag-appear kayo sa council and then the council will tell you, merong issue sa iyo tungkol sa droga, magpa-drug test ka within 3 days. Ganon. Wala nang 1 buwan, 2 buwan, lilinisin mo pa yung sistema. Hindi, within 3 days. Kasi pagka hindi ka nag-drug test, tanggal ka sa position mo. Mamili ka, taong bayan, you serve them properly, betrayal of public trust, o magpa-drug test ka. So, yan, dapat ganon. Tanggal ka. Wala nang issue ganito. Mabuta 4 na taon. Diyos ko. 4 na taon. Kung ginera tayo, sinasabi nga niya, gera tayo Taiwan. Pagka pinakailaman ng China yung Taiwan, talagang gigera. Naglagay ng bases dito. Para, anong kapalit? Libre. Maniwala kay libre? Paano kung kunyari tungkol yan sa ginto ng Marcos? Hindi natin alam Panay haka-haka tayo So, ang pinaka-the best dyan, merong body talaga na mas mataas and that body is the Filipino people. Never natin ibibigay yung poder ng kapangyarihan na mukha tayong tanga pagkatapos ng eleksyon. Dapat lagi 24/7 yung power na yan nasa atin. Sila, panay mga representante lang natin. Hati pa nga judiciary, executive, legislative. Hati sa 3. Tayo bumbo ang power natin. Tatanga-tanga ang Pilipino Tsaka pag-ikot ng gulo, kinakailangan iparamdam sa lahat ng tao. Bata pa lang, alam na dapat yung konstitusyon natin. Kung ano man yung gagawin nating amendments, kung ano yung ayun natin, dapat alam, kabisado niya, alam niya. Hindi tayo pwedeng loko-lokoyin itong mga politiko na ito. Isipin mo, Resolution 10, 2012 pa yan. Ano na ngayon, 2026? Diyos ko, 14 years already. Si Andy, yayaman ng mga yan. Anak ng tokwa yan, Tapos kung litisin nila si Inday Sara, Ay. Kaya nga, sa tingin nyo, guilty si Inday Sara? Kayo sa DDS, kung pwede lang, wag nyong iisipin na guilty yung manok nyo. Wag nyo isipin. Inday Sara is doing her job. Kaya ang key dito is si La Chica. Did La Chica do his job? I believe so. He did his job. Ngayon, kaya nga patawag nyo Kung madinig kung ano yung gusto niya sabihin. Di ba? Kung sermonan kayo. Contempt. Kung sermonan kayo ni La Chica. Ay, nako. Kasi ito, ang nangyayari kasi dito, dahil sa pera, dahil sa side, you have taken sides already. You're taking sides from what you're hearing. Ang nangyayari kasi dito, divide and rule. Pagka dahil sa, they took the side of the administration, at saka yung allegation na si Inday Sara, guilty. Yun yung ano dito, yun yung masama dito. Ang pinapakita withdraw yung pera, minadaling withdraw yung pera, binigay doon kay La Chica, tapos noon, wala, tas yung COA, dinisalaw. Yun yung nakikita nyo picture ngayon, di ba? Pero, yung malaking picture, hintayin nyo magsalita yung mga dapat, yung depensa. Hintayin natin yung ano ng depensa. Hindi na may volunteer ng depensa yung kanilang strategy nila, yung sino yung mga witness nila. Hintayin natin. Pero the prosecution now wants us to believe that Inday Sara is truly guilty to the point na kayo, nag-iisip na kayo kung ma-impeach si Inday Sara. Mahiya kayo. Huwag niyong isipin na may impeach ang Inday Sara. Wag.
Wag. Dapat isipin nyo, hindi yan may impeach kahit guilty nila o hindi guilty, hindi yan may impeach. Hindi yan may impeach. Kukulong nila, hindi yan makukulong. Kasi papayag kayo na ikukulong yan. Hindi. Eh yan lang ang pag-asa ninyo na matuwid ang gobyerno natin. Yan yung pag-asa nyo. Kami, mga retarded na kami. O, yung mga nagko-comment nga dyan na matanda ka na, matulog ka na. Matutulog na ako. 11:30. 30 minutes pa. Wala tayong mangyayari sa atin. Ang advice ko, you should know what is really happening, the overall picture, the satellite view, na hindi kayo madinlang kasi so para nakikita natin dito, pinipilit ibintang kay Inday Sara using the agencies of government. Using the agencies of government para ma-convict siya. Using the NBI, the AFP-PNP, COA. No? COA. Huwag niyong magagalit sa COA. Pero ginagamit nila yung proseso ng COA. Yung notice of disallowance sa kanila, issue na yon. Hindi pa. May proseso nga. No? Pwede pang ma-reverse yung desisyon. Kaya nga, ewan ko ba. Bukan nyo maging presidente si Inday Sara. Kita nyo kung di na-reverse yung ano na yan eh. Yung desisyon na yan. Sipsipan mang yata yung ano ngayon eh, no? Mga kuhol. Sipsipan, sinisipsip ng kuhol, di ba? Sinuchup yung kuhol para makuha mo yung laman sa loob. Kaya nga, ang ano dito, wag ninyo, ang aking ang aking pakiusap sa mga DDS, wag kayo mag-isip ng 2028 kung ma-impeach si Inday Sara, si Duterte na, si Baste ang patatakbuhin. I don't think so. Let Inday Sara shine. Let Inday Sara be the president. Umabot siyang vice president. Hindi siya guilty pa. Ngayon ang tanong kung pupwersahin siyang i-guilty. Kaya malalaman natin. Pero wag kayo mag-entertain na if Inday Sara is impeach o strategy lang yon na isipin na administrative, pati si Baste, ang ginagawa ninyo actually, you're putting Baste in danger. Pinupuntir niya si Inday Sara para sa presidente. Ngayon, pagka na-impeach yan, mission accomplished sila, ilalagay niyo si Baste. O di, pupuntir din ngayon yan ng ombudsman tsaka DILG. Kaya nga, nag-invento nga sila ng mga kaso eh. Kaya nga, wag na kayo Inday Sara na lang ang iano ninyo. Tsaka ang salita, hindi ba impeach yan? Yung ganun. Kaya ang key dyan is Colonel La Chica. Pagsalita si Colonel La Chica, pero parang di sinasabi ng ang prosecution, hindi pa sila sigurado kung papalitawin si Colonel. Alam nyo, yung salita nila na ganun, it tells me only na wala silang plano na talaga gamitan ng rules of evidence, etc. itong Inday Sara para mapindaw ng Inday Sara. Hindi. Talagang ang banat nila. Hindi nila habol ang pera. Meron silang pera. No? Yun yung punto. May pera sila. May maleta. No? Kaya nga, yung 125 million, payat yun. No? Kaya nga dito, nagtataka ako, bakit hindi nila iniisip kung sila Chica, papapuntahin dyan. Bakit? Wala. Una, hindi makikipag-cooperate sila Chica in terms gusto nilang madinig. They are hoping that La Chica, Colonel La Chica, will turn against Inday Sara. Na? Papangakuha ko siguro, mag-general ka na. Kailan ba siya mare-retire? Napit na yata ma-retire yung tao eh. Kaya nga, tatakutin, etc., walang pensyon, bla bla bla. Hindi, may prinsipyo yung tao.
May prinsipyo yung tao. Kaya, ang ano dyan, okay, nag-succeed sila na nandiyan si Colonel La Chica. Isabpina nila. Duces ad testificandum, saka duces tecum, no, kung meron siyang dokumento. Sa tingin ninyo ba, to save his face, PMAyer yan, ha? PMAyer yan. Yan yung mga old breed ng PMAyer, no? Mga junior. Siya ang Colonel La Chica, old breed ng PMA yan, ha? Ibig sabihin, CIL, Courage, Integrity, Loyalty, at saka honor system, no? Kaya, ganong katiwala na ipasak sa yung 125 million because alam mo na hindi yan mambubulsa. Bihira yung mga ganong mga opisyal, rare breed, na putya na, 125 million lang eh. Kahit nga 1 billion ibigay mo dyan, 1 trillion eh. Yan yung tipong ano, I know because I know the person, no? Ay, nako. Kaya nga, hindi nyo yan babaliktarin ninyo si Inday, babaliktarin niya si Inday Sara. Hindi, in-order na ako. Hindi, binigay ko sa kanya. Wala kasi silang makukuha kay Colonel La Chica. That's the reason why hindi importante sa kanila. At this point in time, sinabi kanina, tinanong ng Senate Judge, si Colonel La Chica pwede bang, wala bang schedule? Pinag-iisipan pa namin. Imagine pag-iisipan pa. So, wala. Kasi pagka negative kayo kay Colonel La Chica, yung buong argumento ninyo, wagam, wala na. Mabubungkuna na kayo. Wala. Sasabihin ni La Chica, God is my, under oath nga ako sabihin, God is my witness, strike me down right now. Kasama na lahat ito, nang damay pa the whole court, tamaan ng kidlat sana ngayon. Strike me down. Kasi pinipilit ninyong gawa ng masamang kwento Wala naman Tsaka hindi nyo pwedeng basta-basta makuha yung information na yun sa akin. I'm protecting my assets. I am protecting. Paano nyo dinisburse? Ilang araw? Meron din kasi siyang mga intel na mga tao. So, pasa-pasa lang. No? Kung hanapin yung paper trail, ewan ko kung sasabihin nila sa inyo, hintayin na lang natin. Mahirap baka matuto pa itong prosecution. So, ang natin dyan, you cannot get anything out of them kasi nga wala sa storyline ninyo na yung pera winidraw, pinasa kay Colonel La Chica, and then kay Colonel La Chica, binalik kay Inday Sara. Yun yung gusto nyo palabasin And wala, hindi. Tapos may tree planting, may biogesic, yung gamot-gamot ba? kaya nga sana naki-tree planting na rin ako kay Kernel, Nakihingi na lang ako ng biogesic sa kanya, loperamide, mga diatab. Wala Hindi kailangan mag-volunteer ng information. You ask the right questions, yes or no. I cannot answer that. Sasabihin na, I cannot answer that. Anong gagawin nyo? Compel the witness. I have rights, Your Honor. I cannot lie. You're compelling me to lie. Kaya sabihin ko, yes or no? No. Gusto nyo answer, yes. Kaya wala talaga Tapos saan yung ginamit? I cannot tell you. It's confidential. You're not even rated. Nakasama dun sa planning nitong lahat NATO ng strategic intel, na ang results ganito, ganyan kasi nire-recruit yung mga kabataan. Paano? Wala na. Wala kayong makuha na ebidensya. Why? Kasi nag-impeach kayo na walang ebidensya. Kaya tama yung sinasabi ng depensa, fishing expedition. Dahil sa fishing expedition yan, sinayang nyo lang ang pera ng taong bayan. Right now, ilan?
425 million na ngayon, di ba? Bukas, 450 million. Tama yung math natin, bukas 450 million kung matuloy na naman bukas hanggang Wednesday. Imagine that. Kaanak ng tokwa. Nakakainis, ano? Ang hinahabol na lang magkano? 125 million. Kasi yung iba, wala pa no? Ano pa yun under anong tawag doon? Under the appeal period, no? Wala pa. So, hindi pwede. Itong una lang Itong una, 125 million, may notice of disallowance, tapos impeach kayo kagad. Pwede pa yung i-appeal sa COA proper, and then pagka sinustain yung decision na disallowance, pwede pang i-appeal sa Supreme Court. Kaya hindi pa nga dapat ma-impeach At kung sakasakali nga, pati sa Supreme Court natin, kunyari, nakatanggap ng maleta, no? Nakatanggap ng maleta dito, nakatanggap ng maleta doon, sa COA, tsaka dito. Kunwari lang, okay, magagalit. Kunwari lang, may proseso nga Notice of disallowance, therefore, bayaran yung 70 million na disallowed out of her own. Tsaka, hindi lang isa magbabayad. Jointly. So, magbayad dyan si Acosta, magbayad dyan si BP, magbayad dyan si Colonel La Chica, magbayad lahat ng signatory, magbayad pati si Acosta, si Piatos. Si Piatos. Saka yung iba pang mga fictitious na pangalan. Jointly, no? Walang kaso. Kasi pagka binayaran, wala nang kaso. Ngayon, impeachment ang gusto niyo, betrayal of public trust. And then babalik tayo doon sa multo, doon sa anino ninyo, Marcos. 5,500 flood control projects. Trillion ang inabot. Pinirma mo yung budget, 4 na taon, 23, 24, 25, 26. Ngayon, 27, pipirmahan mo. O taragis kayo, mawalang nga kayo. Hinahabol nyo yung Inday Sara, tapos kayo, 4.5 billion, taon-taon ang intelligence confidential fund ninyo. Kaya mga kababayan, pag umikot ito, ayusin na natin. Isa na lang agency ang may confidential fund. National Intelligence. Yun na lang. Even the armed forces, kasi AFP is dito lang Dito yung yung mga department So Department and Intel ba? Kung meron kang gusto sa ISAP, i-defend mo dun sa Intel Council, for example. Intelligence Council. So, composed of so many, agencies, na. And then, i-justify mo. Sasabihin ng isang taga-PNP, may ganyan din kami. Sasabihin ng taga-NBI, may ganyan din kami. Sasabihin ng OP, may ganyan kami, DepEd, etc. So, okay, paano natin ma-synergize lahat ng Intel operations such that kung ito-total nyo yung lahat na hinihingi ninyo, it will amount to 100 billion. 100 billion o 50 billion. No? 50 billion. Kunyari, Office of the President, 4 billion, no? 4.5 billion. So, okay, sige, yung realistic, mga 10 to 15 billion. Sa project lang yan Pag sama-sama yun, baka 1 billion lang ang kailangan. Then, nakatipid tayo and then, na-coordinate lahat. Yun dapat lang trabaho ng National Intelligence Coordinating Agency na doon ako galing. No? Galing ako doon. Ang problema nga, mali-mali kasi yung ating mga sistema, yung proseso. Kasi yung mga gumagawa, kopya lang ng kopya, hindi naintindihan. Kaya kung yung presidente may gusto siyang gawin, intelligence, o de, sabihin mo dito, and then sila mag-assess kung tama. Pagka okay, tsaka ka magkakaroon ng ma-releasean ka. No, may countersign sila. Okay. Hindi, ma-workout yung kung paano. Para yung authority at saka yung counter-check, etc. Ma-workout siya. Kundi kaya, they report to, pwede natin ayusin to, pwedeng you report to the Security Council, the Council of Elders. Kasi ayaw natin ng magago yung Congress nga natin, insertion batas na lang kaya hawakan nyo. No. Yung pera, Council of Elders na may hawak. Pwedeng ganun
Kasi mga walang nga kayo, panay mga magdanakaw kayo, panay mga tamugyo kayo eh. Bay, anong ano kayo sa ano eh, sa authority ninyo, mga gago kayo. Eh tanggalin natin yung pera na component. Kita nyo kung di kayo ayaw nyo na maging congressman. Ayaw na maging senator. Pera lang kasi, ang hinahanap nila mga kababayan, pera natin. Pera ng taong bayan. 5 to 6 trillion. Dapat linisin natin to because we will attempt, we will attempt the next government and then the succeeding governments will attempt that it will become 10 trillion a year, it will become 20 trillion a year. You have to look at it from a from a vision. Now, we're not only operating at 5 to 6 trillion a year. If you want more, you want build, you want libre ang internet, libre kuryente o subsidized kuryente, et cetera, libre o lahat ng ospital, et cetera. Zero billing tayo, punta ka sa ospital, pakita mo ID mo, Pilipino ka. Libre na lahat, sagot ng ano lahat. Which reminds me, shout out kay Teacher Jeng, no? Teacher Jeng, pagaling ka, nasa ospital siya ngayon. na over ka sa impeachment na over yung bumaba yung whatever, hindi ko na sabihin, basta nasa ospital, pero pagaling na rin malalabas na yata. Life threatening din yung kanyang naging so kunyari magbibil siya ng ganong kalaki, at least kung sagot na ng gobyerno yan, sagot ng taong bayan, pirma lang no? Pirma lang. Yun ang gusto natin mangyari. Hindi yung nagwo-worry ka, lifetime savings mo, kung may savings kung wala, o paano? Natakbo kunyari kami, si mother kunyari tinakbo sa ospital, life threatening, 88 years old. No, panik ka talaga lahat isipin mo. Hanggang sa magbenta ka ng asset mo, ng property, tapos ng palugi, kasi nga ganon. Kaya nga, kinakailangan, meron talagang nakatabi. Pero pagka kunyaring yung ready na sagot ng gobyerno, sagot natin, hindi gobyerno, sagot ng taong bayan, no? Kasi pera natin yan So we decide na i-zero billing. Ganun lang, kasimple. All we have to know is magkano yung sakit, magkano yung nagagastos taon-taon, past 5 years kunyari, tapos nun, anong sakit ang pinakagagastusan, ano yung killer na sakit, etc. Ano yung etc. Among sa mahihirap lalo na, kunyari, yung mga income CDE, no? May F pa nga, no? CDE. Yan, yun yung natin. Pwede tayong percentages, di ba? Pwede gano'n 100% sa mga CDE. DE. Tapos nun sa C, so 80%. Tapos nun sa middle class, total kaya naman, mga 50%. Sagot ng gobyerno, sagot na Pero pagka specified yung sakit na talagang life-threatening, killer, tsaka sakit na mayaman, 100%. Yung ganun. Madaling pagmitingan yan, pag-usapan yan basta alam natin kung ano yung tag price. Tapos nun, paano natin gagawa ng check and balance? Paano yung sistema? Controls, no? Control mechanism, reporting, feedback mechanism, and all that. Kaya gawin yun. Madali nga yan Ang dyan is yung willpower. At saka yung mawala yung korupsyon. Ngayon, kung bibitayin nyo naman lahat ng korupsyon, wala problema. Baka maubos doktor natin. Joke lang turo ka na yung doktor ng cyanide. Ang dyan, basta the doctors get paid. The doctors get paid. So, alam nyo, justification kung yung tao, sagot ng gobyerno, lahat, from A to okay, yung room kunyari, pagka ikaw nag-private room ka, automatic ikaw na yun. Kuya, so many percent. Depende kung paano natin gagawin. Basta ang punto dyan, it's a right of every Filipino. Yun. Gagastusan ng pera ng taong bayan.
So, ang ano diyan, kung yung kung yung, yung may sakit, pagka yung sasabihin ko sana, yung pera na supposed to be, kunyari, 1M, savings, binenta ko asset, et cetera, kung ganun sana mangyayari, ibibayad ko lang sa ospital. Pangit di ba? Samantalang kung yung lupa na yon taniman pala, then make it productive kasi imbis na binenta ko, I made it productive and we will have government ek to assist yung mga ganyan DA na yan, yung mga ano, yung productivity ng mga lupa. Sorry maingay. Sorry. So, yun yung ano, tapos nun, magagamit yun, iikot sa economy yung pera. Kahit 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 na ginastos niyo sa ospital, as if yung pera na yon na ginastosan ng gobyerno na zero billing, ang in actuality, yung pera, parang gobyerno na rin ang gumastos na umikot yung pera sa economy, pero hindi. Nilagay dito para yung to enable, empower the citizens na gumagastos ng pera niya. Na makikinabang yung small business, makikinabang yung et cetera, et cetera, et cetera. Pati yung mga business, big business na may lupa, yung kondo, makabili ka. Mantalang kunyari 15 monthly mo 15,000 sa kondo o 20,000, no? Na biglang na bulaga kayo ng may ospital. May nanay, tatay, ganun, kapatid, asawa, anak, binulaga kayo. Ang bill nyo 500,000, no? 500,000. Ang magkano yung monthly nyo? Kunyari 20. Diyos ko, ilang buwan yung bubuno niyan. Hindi na kayo makabayad doon sa kondo, ma-arrears kayo. Mantalang ko sinagot yun ng gobyerno, sige bayad kayo doon, yung ownership nyo na papatibay ninyo, tapos nun makukuha nyo yung possession eventually, and then yung business na nagpagawa nun, kunyari Ayala o DMCI o SM Development o whatever pang mga Vistaland, sila yung pumunta sa kanila. Pagka pumunta sa kanila pera, maganda yung kita nila, sila sa mga empleyado nila. Sumikot yung pera sa totoo lang. Hindi yung nagkaroon ng flood control, nagkaroon ng maleta, umikot yung pera doon sa kanilang mga buhaya. Kaya nga mali Hindi baling maubos yung pera na hindi naman napayag. Hindi baling maubos lahat ng pera na yan na nakinabang ang taong bayan, kayo. Kesa naman na naubos yung pera, nabaon pa tayo sa utang, ang nakinabang mga putang yung mga to, mga tukmoy na yung mga yan. And kayo, AFP, PNP, NBI, you enabled these people. Kaya ang laki ng kasalanan nyo. Ang laki ng kasalanan nyo. Dahil sa hinayaan ninyo na sa 4 na taon at pinalakas pa ninyo, nakasuporta kayo, and then pinalalabas nyo na yung mga nag-iingay, sila pa yung mga walang niya. Sila pa yung mga enemy of the state. Hindi tama. Kaya, hintayin natin kung saan pupunta to. Sinasabi ko na huwag nyong pikunin ang taong bayan. Galit na taong bayan, sa totoo lang. Galit maraming nagsasabi nga AAP, PNP, maraming nagsasabi, hintayin na lang nila may tatayo. Yun ang sinasabi ng AAP, PNP. Imagine, AAP PNP yung mga intel ninyo, baka tulog. Sinasabi na ng AAP tsaka PNP, yung mga nasa ibababa. Hintay lang nila may tatayo Kaya may tumatay, basta kahit sino daw Baka may tumayo dyan na kusino Kaya nga, yun nakakatakot to. Baka mauwi tayo sa French type revolution. Nakakatakot, no? O hindi kaya mauwi tayo sa civil war kasi hindi man bababa si Marcos. Hindi man bababa yung mga alligator, yung mga crocodile. Hindi bababa yan, nakatikim ng power Limpak-limpak yung pera, maleta, bilyon-bilyon Pucha na. Kahit ilang generation, hindi nila bibitawan para sa mga apo-apo nila.
But I'm telling you mga kababayan, baka mauwi to sa civil war, baka mauwi sa secession ng Mindanao at ng Visayas. Tingnan natin, kung kayong mga nasa gobyerno kayo, hindi ninyo naintindihan yung nangyayari, pues intindihin ninyo. Napakadelikado na sitwasyon ng Pilipinas. In a backdrop na pwedeng magkagera, no? Pwedeng magkagera, no? Because of this Iran thing, o kaya China, Taiwan, WPS, etc., Ukraine, Russia, parang di matapos eh. Pero nakakatakot lalo dyan pagka natapos bigla. Nagkaroon ng peace agreement. Yun ang nakakatakot because it ushers in the biblical prophecy. Yun nakakatakot, di ba? Pumutok ngayon, gera muna. Tapos doon, peace. Kasi mahirap magkagera eh. O de peace treaty. Ay wag sana ng ganun. Mag-peace treaty na tayo. Pero pagka nag-peace treaty naman, ayan na yung end of days, biblical perspective, revelations. Peace agreement, tapos nun, second horseman is authorized to declare war, take away peace on earth, and then yung 3, yan yung famine, maraming magutom, kasi nga, gera eh. Tapos number 4, si kamatayan. Dito kay kamatayan, sa 4 horsemen of the apocalypse, it can happen, it might happen, it can happen, 2027, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2033, 7 years, 7 years tribulation. Kung namatay si Kristo ng 30 AD o 33 AD, hindi alam eh. So, sa 30 AD, 2030, bumalik ka ng 7 taon. Yun yung 1,000 years ba na last 2,000 years ng church age from 0 AD, BC, AD, yung gitnang-gitna na yun. Church age, and then papunta ka dito, 2,000 years yon. 2,000 years, so from 00 to 2030. 30 AD o kaya 33 AD, yun ang question mark eh. Kung kailan. Kasi hindi alam kung ano yung actual eh. Hindi nila alam. So, kung 2030 lang yan o 2033. Kung 2030, minus mo 7 years kasi yung huling 7 years, yun yung Daniel's prophecy na basahin yung Biblia. Basahin nyo. 70 weeks, no? 69 and then the last one. So ngayon yung last one, yun hinintay natin. Ngayon, ang punto, 2030 minus 7, 2023. Ano ngayon? 2026. Wala pa, di ba? So baka chances sa 2033. Kung 2033, balikan ng 7 taon. Ang simula niyan, 2027. Ano ngayon? 2026. Midway. No? Midway, parang Battle of Midway, no? So 2026. So may election ng US this November, di ba? November, mapalitan siguro si Trump o kung siya pa rin. And then pagpasok ng 2027, kaboom. And then marami economists ang bumabagsak, nahirapan, patay tayo. So, and then tayo binabaon sa utang by the end of this year, 2026, baka nasa 20 trillion na ang utang natin. By the time na matapos si BBM, by 2020, na inasanin nyo may eleksyon, patingin ko wala na eh. Kaya Madam Inday, baka wala na eleksyon. Ang ano dito, we better decide. You better decide. Kayo mga Pilipino, you better decide because it will be to the good of the Filipino people if we stand up. If we stand up because this is biblical. Kami kalmang-kalma lang ako eh. Kasi kung ano yung gusto ng langit, yun eh. Kung Lord, thy will be done. Kadat gising ko, Lord, thank you Lord. Thy will be done. Laging ganun eh. Ba't ka naman tatayo pagka ganyan mga Pilipino? Walang paki. Walang paki, walang ano. Kaya nga, ang hirap nito. Ang hirap nito. So, natin, we should appreciate where we are right now. Tayo, impeachment.
125 million impeachment. Colonel La Chica, come on down. Come on down. Nandun tayo ngayon, di ba? Come on down, Colonel La Chica. Nasa prosecution pa lang tayo, wala pa tayo sa defense. Witness, aabot pa rin ng February ito. Next year, 2027. Baka hindi matapos yung impeachment. Baka biglang kaboom! Magkaroon ng peace treaty na and then biglang war. Siguro mga hirap man eh. Kung sa yung war mangyari ng 2028, magbigay lang ng isang taon na parang peace time, ganun ba? Hindi tayo handa, mga kababayan. Handa pa yung ating mga reservists? Hindi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung para sa depensa ng mga pamilya nyo, mag-armas kayo. Mag-armas kayo kasi kung hindi mo alam eh. Hindi natin alam. Sa akin, para protektahan ko yung pamilya, babarilin ko, patayin ko yung manggagago sa akin. Mga demonyo yan eh. Authorized man yan. So, ganon. Ayoko nang iyak-iyak ako and then later on, why have you forsaken me? Blah, blah, blah. Tapos sisisihin nyo pa langit. Binigay ng pagkakataon na defensive. Punta na kayo sa bundok. O, defense. O, defensive lang kayo. Hindi naman kayo yung offensive na lalabanin yung gusto. Hindi. There will be guys for that, no? So, hindi tayo handa eh. Wala eh. Panay high-paluting yung atin. AFP modernization, wala eh. How can you come out with a modernization when your funds are limited? Tignan nyo yung defense spending ng mga countries na kalaban mo at kakampi mo. Tapos tayo, pagpipilitan natin, gaganyan-ganyan tayo sa mga Amerikano, bakapan mo kami ha. Mahirap yun. Nakailangan sarili na ano. Kaya nga, ang pinaka-best bet mo dyan para mag-survive tayo, yung reservists natin na 50 million. Wag nyo na isama yung may medalyang marami. Upakan niya ng mga sundalo. Pagkakatuan yan. Because in an end of day scenario, iba na yung mga iba na yung mga tropa ngayon, no? Tatawanan ka. Pagka lalo na iyak-iyak ka, nanginginig kang ganyan. Pagka ganon, ay, mahirap na. Kinakailangan dyan, buo loob ng mga opisyal. Yun yung challenge sa mga opisyal. Yun ang challenge sa PMA, yung mga ginagraduate mga kadete ngayon, ano? Yung mga challenge, dapat yung mga tiniente ninyo, lutong-luto, dapat yung meron parang body system, OCS, tsaka yung mga na yan, matangay lahat ba? Na? Tulong-tulong. Parang may postering, no? Poster brother, yung inabot mo sa academy, pupuntahan mo, etc. Ganun ba? Mabusisi, pero dapat yun, pinag-iisipan. Marami dapat baguhin eh. Sa AFP, saka sa PNP, ang dami dapat baguhin. Kaya nga lang, we have no more time. But we have time for impeachment. Na? We have time for impeachment. We have time for rallies na yan, mga peace rally. We have time to gripe. But we do not have the time to settle it, to settle the score once and for all. We do not have the time to stand up and say, putang ina nyo, niloko nyo kami, mga putang ina nyo, bitayin namin kayo eh. Ganun ba? Wala eh, naghihintayan. 2028 na lang. Good luck, Philippines. Good luck. So, meanwhile, yung mga naniniwala sa akin na